Teka. Balita ko nababas daw ako ng mga mommies tsaka mga affiliates sa TikTok ha. Tatlong araw ako guys na walang upload kasi nga nandito ako ngayon sa Bulacan Medical Center para sa training sa TB Smear. Dinadagdagan natin ng ating kaalaman sa medisina. Diba? So nag-trending nga yung video ko sa TikTok tungkol yun sa antivirus patch, anti-flu patch or sticker na dinidikit lang daw dito tapos matataboy na daw yung mga virus. Ang galing! Ang galing! Tapos may nag-comment pa doon, nurse lang yung misis mo, medtech ka lang. Hindi naman kayo doktor. Eh di wow, feeling ko hindi mo naman kailangan maging doktor. Kailangan mo lang ng common sense. Aray ko! Gets ko na kung bakit 91,000 sold siyang anti-flu patch na yan. Kasi may nag-comment doon, nung pandemic pa daw nirelease yung bagay na yon. Naalala ko tuloy, meron nga palang nilabas nun eh, no? Yung parang kwintas na pag sinuot mo daw, matataboy daw yung COVID. Aray ko! Wala, naisip ko lang. Parang hindi tayo natuto nung pandemic ah. Parang 5 years ago lang yun. Wala ba tayong natutunan ng mga panahon na yun? Gets ko na kung bakit maraming solds yan. Kasi nung pandemic, maraming tao maraming tao na wala masyadong alam pa. Pero maraming taong nagmamagaling nung panahon na yun. Tinawin ko lang guys ah, wala naman akong sinabi sa video na huwag kayong bumili yan. Ang sinabi lang namin, merong nagtanong sa amin na nanay at tinatanong kung effective ba yun. Effective ba yung patch na yun? So sinabi namin bilang isang medical practitioner kung ano nga ba yung opinion namin sa antivirus patch na yan. At FYI lang guys, karamihan sa mga doktor, ang pre-med course nila ay medtech or nurse. At para lang din sa kaalaman nyo, kaming mga medical technologists, medical laboratory scientists, ay bihasa po kami tungkol sa mga viruses, we know how it works, sa mga vaccines, we know how it works, sa mga bacteria, at para sa mga nanay na nagsasabi na hindi effective ang mga vaccines. Okay, sabi nyo eh. Pero para sa akin, magpasalamat tayo sa vaccine kasi isa yan sa mga pumuksa sa COVID-19. Though hindi naman nawala yung COVID-19, nandiyan pa rin naman yung COVID-19. Pero majority ng tao sa mundo ay nagkaroon na ng bakuna. So dahil marami na nabakunahan, yung transmission ng sakit, ayoko na mag-explain. Total, mas magagaling pa rin naman kayo kahit mag-explain ako eh. Hindi pa rin naman kayo maniniwala eh, di ba? So meron akong mga nakasagutang nanay sa TikTok. Ine-explain ko sa kanila, nakikipagdebate sila sa akin. Real talk guys, ang hirap kalaban ng mga nanay. Palagi silang tama. Mga babae talaga, palaging tama eh. Ang hirap kalaban. So ulitin ko lang guys, kung gusto nyong bumili niyan, bahala kayo sa buhay nyo. Sa mga nanay dyan, sa mga affiliates. Advice ko lang sa inyo guys, mag-research kayo guys. Pag mga products na related sa health, meron po dapat clinical trials, proper research and everything guys. Kung mag-affiliate kayo, piliin nyo na lang yung mga sabon o kaya yung mga appliances, yung mga hindi related sa health kasi baka mabutasan kayo guys eh. Huwag na masyadong ganap na ganap pag nagbebenta. Nakala mo bang pag nagsalita kayo para kayong mga doktor? Paano na lang yung mga nanay na wala namang pera pero dahil sa sobrang ganap na ganap kayo magbenta, eh nauuto na sila. May isa pang nag-comment na Mamshi, ang sabi, ang sisihin daw, yung gumawa nun. Huwag daw silang sisihin. Ganun po ba yun? Exempted po ba kayo? Mamsi naman. Galit na galit tayo sa mga nagpo-promote ng sugal. Galit na galit tayo sa mga fake news sa balita, sa social media. Pero pagdating sa ganyan, okay lang? Ano yun? Selective lang yung galit natin? Guys, advice ko lang sa inyo dahil sa health center on katrabaho, libre po ang mga gamot, mga vitamins, meron din pong vaccine sa mga health centers at libre po iyon. Sa totoo lang, saludo ko sa mga doktor, sa mga pharmacists, sa mga nurse, sa mga medtech. Kasi imagine niyo guys, napakahirap kumausap ng mga tao, mga pasyente na mas marunong pa sa'yo. Imagine mo na lang ilang taong ka nag-aral tapos tuturuan ka. For example, ilang araw na nilalagnat yung anak, pabalik-balik, tapos nagtanong lang siya sa nanay niya, nagtanong lang siya sa kapitbahay niya kung ano yun. Ang sinabi sa kanya, baka may pilay lang yan. So ikaw naman, naniwala ka, tapos lumala. In the end, meron palang dengue yung anak mo na ilbis na maaga mong naagapan, lumala na. Dahil ayaw nyo makinig sa mga doktor, in the end, sa doktor pa rin ang bagsak nyo pagka lumala na yung mga sakit nyo guys. Ha? Titigas ng ulo nyo eh. Pag sinabi ng mga pharmacists, sinabi ng mga doktor, sinabi ng mga nurses na inumin mo yung antibiotics mo for 7 days. Karamihan sa mga nanay, nagsiself-medicate. Tapos pag gumaling na within 2 days, hindi na uubusin yung antibiotic. Tapos magtataka kayo bakit hindi na effective or gumagana yung mga antibiotic sa inyo, kasalanan nyo. Kasi naging resistant na kayo sa antibiotic na yun kasi hindi nyo tinatapos yung gamutan. Ha? Ang gigigil ako eh. Nakakainis po pag tinuturuan nyo kami kung paano namin gawin yung trabaho namin. Pinag-aralan po namin pero mas marunong pa kayo. Tapos malalaman namin hindi naman related sa health yung course nyo. Ano yun? Ha?
Guys, mag-invest na lang kayo sa vitamins, sa vaccine, sa mga healthy foods, proper sleep, proper hand washing, face mask. Wala naman kayo importanteng gagawin sa labas, huwag na kayo lumabas, no? Tapos pag sinasabi nyo naman na mahal ang gamot, mahal ang vaccine, guys, ulitin ko lang po, libre lang po sa mga health center. Tax ng taong bayan dyan. Kung gusto niyo ng legit na mga health advice, medical advice, mag-follow kayo sa mga doktor na content creator. Sino-sino nga ba yon? Si Doc Alvin, si Doc Rex Macalintal, si Doktora Crazy Luna. Joke lang po! Si Doc Adam. Tsaka marami pang mga hindi ko na mababanggit pero mga doktor, no? I-follow nyo sila guys, no? Nagbibigay sila ng mga health advice na legit. Medtech ako, yung asawa ko naman nurse. Pero kadalasan po ng mga contents namin dito ay comedy, no? Madalang lang ako magbigay ng mga health advice. Pero ang advice ko sa inyo, i-follow nyo yung mga doktor na legit, may lisensya. So yun lang.